Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa buong video ay tayo muna po ay magbasa ng mga komento at hinaing ng ating mga netizen at ng taong bayan. Ito na naman ang contempt Wadcom hearing to si Akop, dati bilib ako ngayon tumatanda na hata, biglang grumpy old man. Bigla siguro sa bayad siya kahit ang baluslos, wala nang principles basta pasikat lang. Tuwad tukom, nila ang ogag lahat dyan. Okay yan, bill na yan, yung parusahan yung magsasalita under oath sa congregational investigation at yung mga nag-execute ng affidavit tapos babaliktad pagkatapos ang nang nasa korte na. Anyari sa congressman ngayon, bakit tinawag nila akusado si Senator Bato? Parang wala na tayong korte, inako na lahat ng Congress. Sobra na ang abuso sa kapangyarihan ng mga congressmen, wala nang in aid of legislation. Magkakaalaman talaga yan kapag magkaharap ni PRRD, Bongo at Bato itong si Garma. Talagang makikita at malalaman ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kasi talagang susubaybayan or subaybayan ng taong bayan yung investigasyon na yan, kaya magkakaalaman talaga yan. Malaki palang kita sa mga crocodile sa Congress, may bayad pala kada hearing, 1 million kada buwaya yan. Pala kahit bagyo mag-hearing, hindi tumulong sa Bicol, na naapektuhan ng baha, walang pakialam sa mga nasalanta ng bagyo. Para sa akin, parang mas okay pa kasuhan ka ng perjury kasi makakadepensa ka sa korte kesa dyan sa Wadcom na yan. Sana hinamon na lang niya kesa ipahiya lang dyan sa walang kwentang inquiry na yan. Anong problema ni Akop sa war of drugs? Hindi ba safe ang family niya during that time? Unless kung isa siya sa natamaan sa implementation. Isa ka ba sa kanila, Akop? Alam pala ng mga aso ni Tamba ang word na delikadesa. Ang tanong, meron ba sila niyan? Baka kinakabahan ng mga tato, baka kasi magbaliktaran mga singer nila, ibang tono naman ang ikakanta, baka mayari sila. Charge daw ng perjury, pagsisinungaling. Teka, parang mas bagay sa inyo na sa tuwad ko ang perjury, Your Honor, di po ba? What do you think, Your Honor? Please answer me, Your Honor. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Akong kabusugan yung mga politiko sa Pilipinas, no? Eto mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Congressman Ace Barbers. Commentary ako kayo doon sa ilinabas na yon itong si Senator Joel Villanueva doon sa mahigit 64 billion na budget para sa flood control dyan sa Bicol region. Ito, pakinggan ho natin ang banat nitong si Congressman Ace Barbers. Bakit kailangang mag-inhibit ng mga senador? Di ba gusto nyo silang magsalita? Gusto nyong marinig yung mga punto de vista nitong mga senador na to? Ang hirap po dito mga kababayan, nung una, hinihintay nyo silang magsalita, ngayong sasagot na, pinipigilan nyo sila. Gusto nyo silang mag-inhibit, pero pinapadala nyo sila dyan sa committee nyo. Anak ng to. Ang gulo nyo, sir. Ito, pakinggan natin itong balita ng UNTV. Kung maaari, yung mga naakusahan ay mag-inhibit, no? Naku. Let the process take its course, ika nga. Hindi Natatakot ka ba, Senator Congressman Barbers? Na pagka kung sakaling magkaharap itong si Garma at Senator Bato de la Rosa, biglang bumaliktad yung kanyang naratibo. No, paano pagka itong si Senator Bato de la Rosa, diniretso, naku po, matindi-tinding bakbakan na mangyayari sa Lunes, mga kababayan. Kaya abang-abang lang ho tayo no, kung ano yung mga kaganapan sa Monday. Pero matindi ho yun, panigurado. No? Sigurado ho tayo talagang magiging kapanapanabik ang gaganap ng hirim. Lalo na, di umano dadalo daw ho itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero yung gustong mangyari na yan, yung pangingialam ng mga aso ni Tamba, pati
pati sa proseso sa Senado, pinakikialaman na ho nitong mga tao na to. Maaaring diktahan ng mga kongresista ang mga kapwa nila mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dahil sa delikadesa, umaasa ang ilang tagapanguna sa House Quadruple Committee o Quadcom na kusa ng mag-i-inhibit o hindi lalahok sa Senate inquiry ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naglunsad ng Oplan Tokhang. Gayon din si Senator Bongo, dating Special Assistant to the President, na itinurong dawit sa umani reward system sa anti-drug war. Delikadesa and prudence dictates na dapat talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Ang labo naman doon, bakit doon sa investigasyon nyo, dyan sa Quad Committee, pinapadalo nyo sila? Ngayong nag-initiate, actually, ang nag-initiate talaga yan, hindi naman iimbestigahin na Senado yan, di ba? Kundi lang nag-ingay itong si Senator Bato de la Rosa na dapat magkaroon sila ng parallel investigation kaugnay dyan sa tinatalakay nila dyan sa House of Representatives. Kung hindi ho dahil kay Senator Bato de la Rosa, hindi ho maiimbestigahan yan. Ngayon, umiiyak kayo dahil dadalo itong si Senator. Ano, sa inyo gustong lumugar itong mga tao na to? Diba? Hindi na humalaman ni Senator Bato at Senator Christopher Bongo saan sila lulugar dito sa problema na to. Nung pinag-uusapan dyan sa House of Representatives, gusto ho nilang dumalo yung dalawa. Ngayon pag-uusapan sa Senado, gusto ho nilang mag-inhibit ang dalawa. Ang labo talaga nitong mga aso ni Tamba na to. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So I guess sa puntong 'yan, let them decide, and that's karapatan nila 'yan so kung ano man ang kanilang decision diyan, dapat respetuhin din. Naniniwala naman ang mga kongresista na hindi babaliktad sa kanilang mga naging pahayag ang ilang pangunahing testigong humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Tiwala lang. Para dito kay Congressman Romeo ako, pat dito kay Dan Fernandez, tiwala lang ho. Yung word na babaliktad, baka hindi ho sila babaliktad. Baka doon ho nila sasabihin ang katotohanan. Ilang narito si Royina Garma na kilalang malapit sa Duterte administration, isang retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ang nagsiwala tungkol sa umani Davao model ng anti-drug war na may reward system at nagpatunay din sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. They know very well na ito ay makakaapekto sa kanila at sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-recant. Kaugnay naman nito, pinag-aaralan din ng Quadcom na irekomenda ang paghahain ng panukalang batas upang higpitan ang mga parusa laban sa pagsinungaling sa congressional Ayun. Maghahain na ho ng batas ngayon para doon sa mga resource person na babawi ng kanilang mga binitawan sa mga komite. Dahil iniiwasan ho nila sa mga susunod na panahon, pwede kasi posibilidad ho yun, possible na talagang pagkatapos ng administration na to, babalin tong hulat ng mga resource person nila dyan. At hindi ho nila magugustuhan yun, panigurado. Hindi ho magugustuhan ng Quadcom yun. Una sa lahat, lalo hong makikita ng ating mga kababayan yung mga ganyang klaseng pagdinig dyan sa Senado, dyan sa House of Representatives, hindi ho talaga mapagkakatiwalaan. Pag nagkataon na bumalentong lahat yan, pati yung sasabihin itong mga resource person na to, kinausap lang naman ho kami. Wala naman ho kami magagawa kasi nakakulong kami dun. Diba? investigations. Kabilang na ang pagpapataw ng liability sa mismong abogado ng mga testigo at pag-amyenda sa perjury law. Dapat Yun na ho. meron ding Tatrabahuin na ho nila yung perjury law. Yung tipong, sinabi nyo na yan, ngayon di nyo na pwedeng bawiin yan. Kasi babalikan kayo nitong batas na gagawin namin. Ang kakapalo talaga ng mukha nitong mga aso nitong maluslos, di ba? Ito, base ito sa mga nababasa natin sa comment section. Di umano,
Sinasabi ng mga nagko-comment sa baba, ang dating daw doon sa mga resource person, tila bagang napag-utusan o yung orchestrated yung kanilang mga sinasabi diyan sa Quad Committee. Ngayon, para hindi na nila bawiin, amyendahan natin yung batas para sa perjury, yung mga magsisinungaling sa mga committee hearing. Kakapal talaga ng mukha. Puro self-serving yung mga ginagawa ko nila. Criminal liability, yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi Oo. sinumpaan sa kanila na totoo yan eh. Kaugnay naman ang pagtawag sa telepono ni dating Pangulong Duterte kay Garma matapos ang Nako. testimonya nito sa Quadcom. Ayon kay Congressman Fernandez, may iba pa umanong isyung pinag-usapan ang dalawa. Bukod pa ito sa Nako. nauna ng isinawalat ni Garma sa pagdinig. Bakit biglang dumami? Bakit biglang dumami? Di ba sabi ni Garma, yun lang ho. Di ba 1 minute lang silang nag-usap? Ngayon, bigla nang dumami yung kanila na pag-usapan. Ito talagang si Dan Fernandez, ibang klase itong mama na to. I think dalawang issue yon na medyo sinabi niya na medyo nabigatan ako doon. Gayunman, tumanggi nang ihayag ng kongresista ang detalye Kasi tatanggi ko talaga yan kasi wala nang ibang issue, yun lang. Kung yung mga salita na yan manggagaling kay Fernandez, di ko tayo maniniwala po. Pero kung kay Rui Nagarma, sinabi niya na ganito yan, sir, ito yung pinag-usapan namin. Ang sabi lang niya, pinaliwanag lang nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte kung bakit Iglesia ni Cristo ang kinuha niya. Wala na silang napag-usapan maliban doon. sa dalawa pang isyong ito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo ngayon dito sa ito talagang si Congressman Romeo Acop. Ibang klase ho talaga itong mama na to. No? Talagang pagka inumpisahan ho niya ang kanyang mga kabalbalan, hindi ho talaga siya magpapapigil. Ika nga, pakinggan niyo ho yung mga sasabihin niya dito sa niya na to, sa pagtatanong niya dyan sa TWAD Committee. Detention center on appeal, Yes, Your Honor. Yes, yung administrative aspect of the case. yes, Your Honor. Yes, sir. Ang nag-appeal sila Sila po. na dapat hindi ma-demote, ganun po ba? Yes, Your Honor. Now, would it be true if the administrative case is on appeal, it means that the case is reopened altogether Yes, Your and Honor. heavier penalties can be meted out, Yes, Your Honor. yes, It can be done that way. depending on the pieces of evidence that will be submitted or gathered. Yes, Your Honor. So pwedeng hindi sila ma-demote, pwedeng dapat sila ma-dismiss from the service. Yes, Your Honor. As soon as we get the records from the NBI, it can corroborate the existing evidence, Your Honor. Thank you. Thank you, Vice Chair. Colonel Garma, na-mention po niyo sa inyong affidavit, first affidavit, na pinatawag kayo po ni former President Duterte, May of 2016. And ang requirement niya, ihanap mo siya ng opisyal na membro ng INC who is a good intelligence officer. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Naku po, Would yan you na know naman. if Ito itong lolo na to, feeling smart nito eh. Pero kung kakalkalin natin mga sinasabi niya, wala naman ng mga laman. Game. yung sinabit mong pangalan nag-report kay former President Duterte? Yes, Your Honor. Yes. And Yes. sino po yung official na yun? Nirekomenda po ninyo? Colonel Leonardo po, Mr. Chair. And before I proceed further, Colonel Garma, tumawag na po ba sa iyo si former President Duterte? Naku po. Tumawag po. Tumawag? Tumawag na po ba siya sa iyo? Yes, Mr. Chair. How many times? Once po, Mr. Chair. Ano po ang pinag-usapan ninyo kung po pwedeng malaman? He explained to me ayan, pinaintindi Dito ho, makikita nyo kung gaano kasinungaling yung si Dan Fernandez. Willing siyang sabihin lahat ng pinag-usapan nilang dalawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tapos sabi nitong si Dan Fernandez, meron pa daw na pag-usapan. Pakinggan ho natin. niya sa akin kung bakit Iglesia ni Cristo yung pinahanap po niya, Mr. Chair. Okay. And Colonel Leonardo, kayo po ang in-endorse ni Colonel Garma kay Presidente. Did you have a meeting with the President in July of 2016? Actually, na-meet ko po siya last week of June, Mr. Chair.
Ha? Na-meet ko po, No, did you have a meeting after Colonel Garma has endorsed your name to the former president that you met with the president sometime in July 2016? ang pagkakala ko po, Mr. Chair, last week of June, Mr. Chair. Hindi ba last week of May? Tinitesting ko lang yung kung magsasabi ka ng totoo. Alam ko naman na last week of May yung meeting ninyo eh. And you're not forthright with your answer. Ang meeting ninyo kay Presidente last week of May. Di ba? Hindi ba? Tama? Check po, parang may ano po, may meeting po kami nga, may din po, Mr. Chair. Nung ikaw ay nag-meet with the President, sino po ang kasama nyo? Actually po, mga officers po, Mr. Chair. Mga Ano po? Officers po ng PNP. Sino po? Officers po ng PNP, Mr. Chair. As far as I can recall, Mr. Chair. With the President. Opo, Mr. Chair. Ang sabi mo noon, yung class ninyo, hindi nakipag-usap kay Presidente. Ako lang po yun, Mr. Hindi po yung class namin. Yung sinasabi nyo na may nag-meet kami, Mr. Chair. Hindi ba, Colonel Garma, ang sabi mo, sometime in May, doon ka na pinatawag ni Presidente, di ba? At sinabi mo yung pangalan ni Colonel Leonardo. Yes, Mr. Chair. Yes. And a meeting took place dahil kailangan ka ni Presidente eh. Sinabi na nga ng pangalan mo ni Colonel Garma eh. Tapos i-deny mo na nakipag-meet ka na kay Presidente in May of 2016. Opo, Mr. Chair, May. Yes. Pero ako lang po, wala pong ibang kasama. Huwag ka magsinungaling sa akin. Baka i-charge pa kita ng perjury. You met with the... Yan ang problema ko dito sa mama na to. Dito kay Congressman Romeo ako. Po, minsan iniintindi na ho natin kasi nasa ano na eh, nasa edad na ho siya eh. Pagka medyo ho ganyan na yung edad, kagaya ni Paduano, yung pasensya ho ng mga medyo maikli na. President with some people. And may I know the topic? Ano yung topic ng inyong pag-uusap ni Mr. President? O former President? Actually, Mr. Chair, ano lang po kami, ako po, nandun lang, Mr. Chair, parang, ganun lang din po, parang, nagpakita lang po, Mr. Chair. Hindi naman po talaga meeting, hindi naman po ako kasali sa mga meeting noon, Mr. Chair. Ibig mong sabihin, hinanap ka ni Mr. President, former President, para lang i-meet ka? Opo, Mr. Yun Chair. lang po. Ano? You want me to believe that? Nag-meet kayo dahil naghahanap siya ng isang opisyal na tutulong sa kanya sa kanyang implementation of the war on drugs. Di ba tama? Nako, ano na yan, speculation na yan. Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang problema dito kay Congressman Romeo Acop. Hindi ho kasi nila mapagkukunik-konekta yung mga testimonya ng kanilang mga resource person. Kaya yung mga salita nanggagaling na sa kanilang mga bibig. Yun ang problema dyan sa mga tao na yan. Actually, hindi naman po yun ang pinag-usapan namin, Mr. Chair. Basta nag-meet lang kami. Hindi yun ang pinag-usapan ninyo. I'm giving you a second chance, Colonel Leonardo. You better tell the truth to me. Kasi baka may demanda pa kita ng another offense. Yabang, no? Pambihira talaga tong si Acop po. Di ba? Noong last na kwan, sinasabi mo na dapat ang implement ay yung Davao template doon sa previous hearings natin. Di ba? Opo, Mr. Chair. Yes. And may I know, Colonel Garma, what do you understand by the Davao template insofar as the war on drugs is concerned? The payments and rewards po, Mr. Chair. Huh? Rewards and payments po There is a reward for what? for successful
neutralization of drug Neutralization? suspects. And when you say neutralization, it means the killing? Can be, Mr. Chair, a legitimate operation or In your affidavit, y- you answered the lead chair, the Honorable Barbers, that you received three times monetary reward in the amount of 20,000. Hindi po ba? yes, Mr. Chair, And for what is that? for the death of the suspects, Mr. So, Chair. you're admitting to this committee na talaga yung Davao template would involve the neutralization of drug suspects and there are rewards for such. Yes, Mr. Chair. Yes. Hindi mo malalaman ito, Colonel Leonardo, because you were never a station commander in Davao City, di ba? Yes, Mr. Chair. Yes. That's why hindi kita tinanong dito. Ang tanong ko sa iyo, pinatawag ka ni former president so that you will be able to help him implement the war on drugs on a national level using the Davao template. Hindi ba? Sinabi mo na nga dun sa last hearing natin yan eh. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, may I know, do you know when Gerald De La Rosa became the chief NP? July 2016, Mr. Chair. July of Of 2016. 2016. Opo, Mr. Chair. Now, when did Gerald Ferro become the AIDG of the Philippine National Police? I'm not sure po kung... It's also July of 2016. Tama? Tanungin mo si Colonel Cunanan para may research niya kaagad. July of 2016. Now, when did General La Peña became the PDEA head? I guess same po ang Same. July din po yata, Mr. Chair. Pare-parehas, di ba? Yung AIDG, Anti-Illegal Drug, ng Philippine National Police, Gerald Ferro, yung PDEA, si Gerald La Peña, and Chief PNP, si Gerald De La Rosa. Tama? Tama po, Mr. Chair. Yes. And it was during that time na nagrekomenda ka ng task force which hindi natuloy. Actually, hindi ko po na-recommend, Mr. Chair. June, last week of June, hindi na po, kasi meron na pong i-implement na double barrel, Mr. Chair. Yung double barrel, kalahati nun, yung Oplan Tukhang, yun yung ginagawa sa Davao. Tama? Tama po, Mr. Chair. Oo, kasi nung plinano ni Gerald De La Rosa yung Oplan double barrel, dinagdag niya yung high value targets. Tama po, Mr. Chair. Yes. Now, would you agree with me, Colonel Garma, na doon sa implementation ng Oplan Tukhang and Oplan high value targets, when the target does not resist the arrest, they would still be killed or neutralized and to be justified as nanlaban with guns and drugs planted on their bodies? Would you agree with that? Mr. Chair, can I explain my answer, Mr. Chair? Yeah. If you read the results of the investigation or look at the result of the scene of the crime operations, makikita mo po na parang magda-doubt ka kung lumaban ba o hindi yung suspect. So you agree with my statement? Sometimes, Mr. Chair. That's also the findings of the human rights groups. Kaya tinatanong ko lang sa iyo kung naniniwala. Pagka ginamit ho natin dun sa human rights group, bias na ho kagad yun. Kasi nakita naman ho natin kung galit na galit kay Tatay Digong yung mga human rights na yan. No? Kahit na gagawin ni Tatay Dig yung tama, hindi niya gagawin ng tama. Parehas lang ho ang dating dyan sa mga human rights na yan. Kaya kung pagbabasihan natin yung findings ng human rights at titignan natin yung sinasabi nitong si Congressman Romeo Acop, talaga may ninabaga itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero base ho sa atin, kahit siyang daang hearing dyan sa Quadcom, hindi ho mababago ang katotohanan na napakarami ho sa ating mga kababayan ang nagbinipisyo
doon sa ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ka. Now, Colonel Leonardo, would you believe that also? Meron po akong mga narinig na mga ganong case, Mr. Chair. Narinig mo lang. And therefore, Panood. you do not believe the investigations conducted by the human rights group? Meron pong nangyayaring ganon, Mr. Chair. Okay, thank you for that. Now, the drug list, it was made in July of 2016, tama? Galing sa Philippine National Police. Would that be correct, Colonel Leonardo? I believe so, Mr. Chair. You believe so? Pidea, that would be correct also? Yes, Mr. Chairman. That was in July of 2016. Yes, Your Now, after the list has been submitted, it has been observed that there were numerous extrajudicial killings. Would you agree with me, Colonel Garma? Mr. Chair, yung nga po sabi ko, kung tignan mo po yung result ng SOCO, basahin mo ang report, it is possible, meron po, meron. Hindi. What I'm asking is, after the list, the first list has been made, biglang dumami yung extrajudicial killing, according to statistics. Statistics won't lie, Mr. Chair. Numbers won't lie, Numbers Mr. won't Chair. lie. So you agree with my statement. How about Colonel Leonardo? Would you agree with me that after the submission of the list, there were numerous extrajudicial killings? Meron po, Mr. Chair. Meron. And maybe this is because of the pronouncement of the former president and the monetary operational support fund. Di ba? Would you agree? Na kaya dumami nito dahil doon sa pronouncement ng ating presidente noon at saka doon sa monetary or operational reward, fund reward. Tama. Kaya lumakas ang nagka-interest sa mga pulis. Would you agree? I don't have personal knowledge, Mr. Chair. You don't have personal knowledge. You don't have to have personal knowledge. Tignan mo lang yung mga pronouncement noon. Ayun. At saka yung Yan. inadmit nyo na nga na may reward eh. Tapos kailangan pa ang personal knowledge. How about Pidea? Would you agree with talaga that? tong si ano, oo. That there was Magkagiriga na kasi, sir, para rampant matapos case na. after the first list was made? That was the indication, Your Honor. Yes, kasi August pa lang. Ang dami lang namatay eh. Now, and would you agree with me also, Colonel Garma, Colonel Leonardo, that abuses came about because of the monetary reward? Ang reason nanlaban, natokhang, or naplantingan. Di ba? Lumabas yung mga terminologies na yan sa ating kapulisan eh. Would you agree with me na there were abuses using these terminologies, nanlaban, natokhang, at saka naplantingan? I believe so, Mr. Chair. Would you also agree with that, Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. And Pidea, would you agree with that? Yes, Your Honor. Yes, kasi nandun naman yung mga statistics eh. Now, ang pinag-aawayan natin ay si Colonel Leonardo, ayaw niyang diretsahin, tanggapin, merong levels of reward. And Colonel Garma, would you admit na merong levels of reward? Depende dun sa non-neutralize? Yes, Mr. Chair. Yes. Pidea, would you agree na merong levels of reward? Kasi narinig ko na rin ito sa report ninyo eh. Yes, Mr. According Chairman. to your research. Yes, Your Honor. And only you, Colonel Leonardo, cannot directly admit na merong levels of reward. Bakit kaya? Meron po yung level yung mga nasa list, Mr. Chair. So you're admitting that may levels of reward and may reward system. sir- If there are rewards, then there will be a reward system. Tama po ba? Ang alam ko po, operational support, Mr. Chair. Okay, call it what you want. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, yung reward, yung monetary reward or operational support. Di ba? Yes, Mr. Chair. Meron bang operational support na hindi monetary?
sa Tokhang? Matanong ko nga po kayo. Wala po akong Kaya personal monetary reward, whatever you call it, you do not want to call it as monetary reward, operational support, yun po siguro yung kwan ninyo. Pero merong pera na involved. At ang pagbabayad dun sa neutralization, depende dun sa tao na na-neutralize. Would that be correct also, Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. Pidea? Yes, Your Honor. And Colonel Leonardo, would you agree with that? Baka ikaw na lang naman hindi mag-agree. Yun lang po alam ko, Mr. Chair, na Thank you. As a matter of fact, yung pagkamatay ng 3 Chinese doon sa Davao Penal Colony, the death of Mayor Espinosa, detainee or PDLA Guy Alvarez, and others ay part of the war on drugs because lumabas na yung listahan eh. Pedaya, would you agree with that? Yes, Mr. Chairman. Yes. Kasi nandun, yung mga namatay na ito nandun sa first list eh. Yes, Your Honor. And you do not know that, Colonel Leonardo. alam ko po na may... Alam mo. may naman. And Colonel Garma, are you aware of that also? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, Pedea, are you aware of the incident in 2016 where 10 suspected drug lords were killed in Pasay? I will find out, Your Honor. I'm not with this. Colonel Garma, are you aware of that? No, Mr. Chair. Colonel Leonardo, are you aware of that? That incident in Pasay in August 2016? Hindi po ako aware dyan, Mr. Chair. You do not know that? Negative, Mr. Chair. Ha? Balitang-balita na yung mga gumawa nito, they received 10 million for the 10 suspected drug lords na namatay. And you do not know that? Siguro, Pedea, could you please research on this? We are checking on it already, Your Honor. Yes, thank you. Now, Colonel Garma, you have been assigned in Cebu for how long? January of 2017 to June of 2019, Mr. Chair. 17, 18. 2 years? 2.5 years. 2.5 years? Yes, Mr. Chair. And who was assigned first to Region 7? Gerald Sinas or you? Ako po, Mr. Chair. Okay. Ikaw ang nauna. Yes, Mr. Chair. Now, in your stint in Cebu, how many prominent persons were neutralized, suspected of being drug lords? Marami pong high value mga officials that were killed, Mr. Chair. Not only in Cebu City but nearby cities and towns under the Cebu province po. No. Ang prominent dun ay yung ambush kay Mayor Luot, right? Yes, Mr. Chair. Yes. Who was then a retired general. Mr. Chair? Retired General Luot became mayor. Yes, Mr. Chair. Na-ambush siya in Malapascua, Cebu. Nung place is galing po siya ng Malapascua Island, Malapascua, Cebu. yes, nagdock po yung boat nila. Yes. And doon din sa Cebu, may mga PDEA agents din na napatay. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. PDEA, tuturin ba yun? That you had agents in Cebu who were killed or neutralized? Yes, Your Honor.